Showbiz Fanatics, Miss Catherine Bernardo, may panibagong simula pero ayaw kasama si Mr. Daniel Padilla. Narito ang ilan sa mga biggest changes sa kanyang buhay ngayon. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Truly the chapter close. Isa yan sa mga tagline na isinabi po nitong si Miss Catherine Bernardo matapos nilang ideklara ang kanilang finally and yung kanilang paghihiwalay or breakups. Tila baga gusto or ninanais nga ni Miss Catherine Bernardo na magsimula or mag-fresh start ng hindi kasama si Daniel Padilla. Bilang gusto ni Catherine Bernardo ng fresh start matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla dahil sa lilipat na siya at ang kanyang pamilya sa bagong bahay. Ito ang dahilan kung bakit may mga post ang actress na tila nag-aayos sila ng mga damit. Sa post ng home organizer na Knit Obsession, makikita ang larawan ni Kat kasama ang team na tila nag-aayos ng mga gamit. Tila hiningi ng aktres ang tulong ng home organizer na si Isa Guico Reyes para i-organize ang kanilang mga gamit. Ayon sa caption ng Knit Obsession, noon pa raw laging nagpo-postpone ang paglipat ni Catherine. I can't believe this is really happening, sabi niya. This move was pushed back several times, but I'm so glad to witness every bit of it. From planning, designing, execution, and now moving it. Cheers to a new beginning at Bernardo Cat at Bernardo Min. Yun, so tinagpo niya yung ilan sa mga kapamilya ni Miss Catherine Bernardo. And the rest of the Bernardo fam, how stretch baby, let's do this, nakasaad sa caption. Ang bahay na nilipatan ni Catherine and family ang kanyang dream home na kanyang ipinagawa way back 2020 pa. Sinimulan ang construction nito at natapos lang nitong taong ito. Minsan-minsan ay pinopost ni Catherine at ng mami niya ang update sa construction ng bahay sa social media page. So, sa kanila pong mga post, sa mga recent post po ni Miss Catherine Bernardo, ipinakita niya na kaya niya po on her own, talagang, kumbaga parang ipinakita niya na talagang nagsa-start na siya for a new. Pagkatapos, kumbaga ngayon lang talaga siya nakapag-decide. Maraming beses na po silang nagplanong lumipat dahil tapos na talaga yung bahay niya, no? Siyempre, wala naman pong, hindi po madedelay yun dahil meron naman pong pera, diba? Itong si Miss Catherine. Kaya tuloy-tuloy po yung construction ng kanyang bahay. Pero finally, ay eto na nga, no, nakapag-decide na nga po si Catherine and Bernardo family na lumipat na dun sa kanilang dream home. Pero napansin lang ng ilang mga netizen na habang sila'y nag-aayos ng kanilang mga damit, ay meron pong isang post doon si Miss Catherine na tila baga nandun po siya sa putusan, no? Nandun siya sa mga shoes. At alam natin, isa sa mga precious gift nitong si Mr. Daniel Padilla kay Miss Catherine ay isang fair red shoes na kung saan hindi masyadong ginagamit ni Catherine dahil tinetreasure niya, hindi dahil sa sobrang mahal ng shoes na yon, but it was given by Daniel Padilla. So nakita natin doon na parang medyo ang pinakita niya lang mga shoes doon puro mga rubber shoes na kung saan maraming beses na magkaparehas po sila ng couple shoes sila ni Daniel. And aside from that, napansin po ng ilang mga netizen na yung ibinigay na ring nitong si Mr. Daniel Padilla noong 2014, yung kanilang promise ring, ay hindi na rin po ginagamit ngayon nitong si Catherine. Tila baga ito po isang senyales na talagang gusto nang magsimula ni Catherine Bernardo nang hindi kasama si Daniel Padilla. So maraming beses na nga po na maraming mga news na naglalabasan na maraming beses pong pinupuntahan at talagang inaayos ni Daniel Padilla yung relationship niya with Catherine, but it's really late, diba? Parang it's too late for everything. Tapos na maraming beses at sinasabi na kumbaga parang naghiwalay sila, that is a mutual decision. Wala man silang ibinibigay na detalye patungkol sa dahilan ng paghiwalay, but still nakikita po natin talaga na isa sa mga major reason nito na talagang ito pong tinuturong third party. Pero as of now,
is matapos ngayong hiwalayang ito ay nangangamba, no, ang ilan sa mga fans ni Daniel Padilla alone kung ano na nga ba ang mangyayari sa kanya pong kanyang karera ngayon. Kasi po meron po siyang papalabas o meron siyang bagong movie with Sanjo Marudo this coming December. Pero according po sa ilang news, pero ito hindi pa siya confirm, na mukhang hindi na rin po ito matutuloy dahil nga sa napakapangit na imahe ni Daniel Padilla, parang i-delay muna ng producer kasi talagang ewan na lang natin kung anong mangyayari yan. Kasi pag naipalabas na yan sa sinihan, meron lamang niyang isang buwan or ilang weeks na pwede siyang mapanood sa sinihan, pero after that wala na, no? So kaya naman nakikita talaga natin na may malaking impact yung hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, lalong-lalo na sa karera ni Daniel. Kasi si Catherine, maraming beses niya nang pinatunayan na she can stand alone. Kaya niya pong kayang tumakbo ng karir ni Catherine Bernardo kahit siya lang mag-isa. 'Di ba? Kahit hindi niya po, wala po sa shadow niya si Daniel Padilla. Syempre, kaso nga lang, ang ilan sa mga request nga ng ilan na sana nga po dumating yung pagkakataon na talagang lumitaw na, at kung magkaroon man ng pagkakataon or second chance yung kanilang relationship, hindi na po maulit yung ganyang pagkakataon. But this time, lagi ngang spotted itong si Mr. Daniel Padilla, nakasama na yung ibang sets of friends. Meron pa ngang isang photo na lumalabas sa tila baga nandun po itong si yung third party girl, no? Ayaw na lang natin magbanggit ng name. Bahala na sila. Bahala na kayo mag-isip. Pero siya po talaga ito. At maraming makakapagpaturo na talagang siya. Yan yung kanyang video clip habang ginagawa niya yung isang energy drink. And this time, eto na. Bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga matindihan na mga komento po ninyo patungkol sa ating last update. Unahin po natin ang komento mula kay 07 Easy M Vizon, hindi natin alam pangalan. Pero I don't believe na walang naging ganap kina Daniel at Jillian. Cause common sense, paano nalaman or bakit nasabi nung girl na jutes lang yung sa lalaki? Jutes, think about it. Sana iharap kay girl si Sue Ramirez at sabihin niyang di totoo. Let's see who's telling the truth. Just a thought lang naman. Actually, alam niyo po, lahat po kasi ng mga kwento sa social media, sa mga Twitter, na tila baga parang kapanipaniwala, hindi pa naman talaga natin masasabing totoong nangyari ang lahat ng yan. Not unless si Catherine mismo at si Daniel ang mag-confirm, 'di ba? Kasi yan parang spekulasyon pa lang eh. Pero nagsalita naman na si Jillian Vicencio patungkol sa issue na yan. Sabi pa ng isa, hayay, balang mag-asawa. Nga marami pang anak, maghiwalay pa. Move on na lang. Pray na may darating kay Kat na true love and true man identity. Lang yan. God bless us. Amen. Ayan. So, ito naman pong isang prayer niya na sabi niya nga, kung ang mag-asawa nga, 'di ba, kahit gaano katagal dumadating yung pagkakataon na naghihiwalay pa sila, how much more? Diba na kayo po ay magjowa pa lang, may pagkakataon talaga. And isa rin sa mga disadvantages kasi ng long-term relationship na masyado na kayong nasanay sa isa't isa, tapos parang feeling ko hindi sila nag-grow individually. This time, para mag-grow sila, nanghingi sila ng space. Diba? Sabi na pa ng isang user, yes, laban lang Kat, dahil ang ganyang mga lalaki na hindi makontento ay mas matindi ang karma na babalik sa kanya. Nandito kaming mga fans mo na nagmamahal sa'yo. I love you. Ayan. So, yun naman po yung isa sa mga nagpapatibay at nagpapalakas kay Catherine. Lalo po ngayon, sobrang happy ni Catherine dahil po nagulat siya nung the last time she checked yung Instagram. Grabe po, ang dami niyang followers. Talagang dumoble, tumiple talaga. It only means na lahat po ng heart ay napukaw ni Catherine Bernardo pagkatapos ng kanilang breakups. And another comments, ayan, tiwala ang pinakamahalaga, mas mahalaga pa sa love. Pag nalaman na ang pagtitiwala, damay-damay na ang lahat. Hirap nang ibalik, magiging toxic lang at hindi na din makamtan ang tunay na ligaya, wag nang balikan. Ayan. So ito naman po isa sa mga Katniel fans na parang
you don't need to, hindi mo na kailangan pang balikan yung mga sakit na naranasan mo. Pero, syempre, sabi nga na mas matamis pa daw yung second chance, Sabi ganon, na parang mas dito mo mapapatunayan talaga dito sa space na ibinigay nila sa isa't isa kung gaano ka-importante, 'di ba? Para at least makita ni Daniel yung worth ni Catherine. Sabi naman po ni Angelita Abbas, kung talagang mahal niya si Catherine, he has to choose and he has to change. Change is innate. Siya lang ang makapagpapabago ng sarili niya. Manipulative si Andrea. What she wants, she gets. True. Di niya alintana kung ano ang mga consequences, basta makuha lang niya ang gusto niya. Now she's paying the price. Andrea will get all the pain, much more than what she had done to Catherine. With regards to Richie, palabas lang niya yon para mapagtakpan ang kawalang hiyaan niya kay Catherine. Andrea should be ashamed of herself. Yun. So kung sino man po, actually lahat naman po, kapag may sinaktan kang tao, hindi man ngayon yung balik, darating ang panahon na pagbabayaran mo pa rin yun, diba? So, hintayin na lang natin talaga na lumitaw ang katotohanan patungkol sa isyong ito. Sabi naman ni Maylene Whittingham, no toxic relationship woman deserve to be respected. No to controlling and narcissistic men. Red flags should not be rejected. Ayan. Yari kayo, diba? Naman nga naman, 'di ba? Hindi naman talaga deserve ng isang babae na hindi siya respetuhin. Lahat ng babae needs to be respect. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!